Ang tumutugon sa kasong ito ay nagsabi sa nagpetisyon na gusto niyang isama ang mga bata sa isang cruise. Ang kasong ito ay walang pahintulot at ito ay tumutukoy sa mga pagsubok ng tumutugon na hadlangan ang papel ng magulang ng nagpetisyon sa kaso. Yun lang ang tinutukoy ko. Ang pinakamahalagang detalye sa pagkamatay ni Anna Kepner sa cruise ship ay hindi mula sa Federal Bureau of Investigation, kundi sa mga sinumpaang salaysay sa Korte ng Pamilya sa Florida sa gitna ng matinding labanan sa kustodya. Napilitang tumestigo sa ilalim ng panunumpa ang madrasta ni Anna, si Chantel Kepner, tungkol sa mga desisyong ginawa sa cruise na yon. Kasama rito ang pag-iwan sa tatlong teenager sa isang stateroom, hindi na ibigay ang isang dose ng gamot sa gabi, at walang matandang sumilip sa kanila nang namatay si Anna. Ngayon, bumalik na sa korte ang legal na labanan na may mas matinding paglala. Naglabas ng subpoena para sa child welfare at school records, kaya nailantad sa publiko ang kasaysayan ng pamilya. Pinag-aaralan namin kung anong maaaring ibunyag ng bagong ebidensya tungkol sa investigasyong di alam ng publiko. Nandito kami sa kasong iniharap ng Law and Crime. Ako si Chris Stewart. Ang pagkamatay ni Anna Kepner sa family cruise ay sumira sa kanyang pamilya. At ngayon ang trahedyang iyon ay nagpasimula ng isang hiwalay at mainit na legal na laban na naglalantad ng mga bagong hindi komportabling katotohanan tungkol sa pamilyang ito. Dapat sana ay selebrasyon ito, bakasyon ng pamilya sakay ng Carnival Cruise the Horizon mula Miami para sa 6 na araw na Caribbean Cruise. Sa halip pagbalik ng barko sa pantalan, si Anna Kepner ay inalis na nakalagay sa body bag. Ngayon, ang pagdinig na ito ay hindi tungkol sa pagsasampa ng kasong kriminal. Hindi pa. Ang pagdinig na sinusubaybayan natin ay may kinalaman sa isang labanan sa kustodya na hiwalay sa kaso ni Anna Kepner. Ilan sa mga sangkot ay magkakaugnay, kaya kailangang subaybayan ito habang hinihintay ang detalye ng investigasyon sa pagkamatay. Sa pagsisikap matukoy kung ligtas ang tahanan, natututo tayo tungkol sa mga magulong desisyon sa paligid ni Anna sa kanyang huling oras. Kumpirmado ng 18 na iniimbestigahan nila ang pagkamatay ni Anna Kepner, 18 varsity cheerleader mula Titusville, Florida, na balak sumali sa United States Navy at maging law enforcement matapos magtapos ngayong tagsibol. Ngunit habang nagpapatuloy ang investigasyon ng FBI, wala pa silang inilalabas na anumang detalye sa publiko. Ang katahimikan ay lalo pang nagdulot ng mga tanong at espekulasyon online, lalo na matapos ideklara ng medical examiner sa Florida na homicide dahil sa mechanical asphyxia ang pagkamatay ni Anna. Pag-uusapan natin kung ano ang ibig sabihin niyan sa ilang sandali. Sa huling pagdinig ng kasong kustodya, nabunyag na 3 teenager ang naiwang mag-isa sa isang stateroom. Ang 16 anyos na stepbrother ni Anna na pinaghihinalaan sa kanyang pagkamatay ay hindi raw nakainom ng mahalagang gamot na clonidine nung gabing namatay si Anna, ayon sa kanyang stepmom. Para ito sa hindi makatulog o insomnia. Nalaman natin na walang matandang sumilip o nag-check sa 3 taong nasa stateroom nung gabing namatay si Anna. Alam nating ang tanging mga tao sa stateroom nung namatay si Anna ay si Anna at ang kanyang 16 anyos na stepbrother. Ang isa pang taong nanatili sa stateroom ay ang tunay na kapatid ni Anna. Pero ayon sa kanya, narinig lang daw niya ang kaguluhan, posibleng pagtatalo mula sa labas ng pinto. Ngayon, narinig din natin mismo ang abogado ng suspect na umamin sa korte na aktibong kinokonsidera ang pagsasampa ng kasong kriminal. At sinabi niya ito. Sa ngayon, hindi pa kami sigurado. Hindi pa namin alam kung ano ang gagawin ng FBI, kung kakasuhan siya federal or ipapasa sa estado. At ngayon, may bagong ulat na nagdagdag ng panibagong aspeto sa kasong ito. Unang beses mula nang mamatay si Anna Kepner, nakita sa publiko ang kanyang 16 anyos na stepbrother na tinukoy sa korte bilang suspect. Ayon sa Daily Mail, tahimik na namumuhay ang binatilyo sa ari-arian ng kamag-anak sa Florida habang pinag-aaralan ng mga federal na autoridad ang posibleng kaso laban sa kanya. Iniulat ng Daily Mail na mahigpit na binabantayan ang binatilyo sa loob ng ilang linggo, na protektado ng affidavit na nagbabawal sa mga magulang na ibunyag ang lokasyon maliban sa mga autoridad. Bawal din siyang ilipat ng walang nakasulat na pahintulot ng parehong magulang. Mas maaga ngayong buwan, nakita ng mga reporter ng Daily Mail ang binatilyo na lumabas sa kanyang pag-iisa para magbenta ng panggatong sa isang tindahan malapit sa bahay ng kamag-anak
Suot ang baseball cap na nakatakip sa muka. Ibinababa ng binatilyo ang mga troso mula sa off-road buggy at ibinibenta ng tiglilimang bungkos sa gitna ng malamig na panahon. Nang tanungin ng mga reporter tungkol sa pagkamatay ni Anna Kepner, natigilan ang binatilyo at sinabi lang, "Mas gusto ko pong huwag magsalita bago kunin ang business card at mabilis na umalis." Ayon sa Daily Mail, 2 police cruiser ang dumating makalipas ang 30 minuto para bantayan ang liblib na ari-arian kahit walang inaresto. Isang source na malapit sa pamilya ni Ana ang nagsabi sa outlet na sila ay galit na galit, tinatanong kung bakit wala pang isinampang kaso at ipinahayag ang pagkadismaya na ang suspek ay ika nga malayang naglalakad. Iniulat ng Daily Mail na tinukoy ng parehong magulang ang anak bilang suspek sa mga court document kaugnay ng kasalukuyang alitan sa kustodya. Sa dokumento, tinukoy ang pagkamatay ni Ana bilang pinaghihinala ang pagpatay. Dagdag pa ng ulat, bumalik si Ana sa kanilang cabin matapos ang hapunan noong ika-6 ng Nobyembre. Sinabi niyang masama ang kanyang pakiramdam at hindi na muling lumabas ng silid. Ayon sa mga hindi pinangalanang source ng Daily Mail, natagpuan ang kanyang katawan kinabukasan ng cabin steward nakabalot sa kumot, tinakpan ng life jacket at itinago sa ilalim ng kama. Hindi pa opisyal na kinukumpirma ng FBI ang mga detalyeng iyon. Ngayon, muling nagtipon ang pagdinig na may bagong estratehiya. Naglabas ng subpoena ang abogado ng madrasta, si Chantel Kepner, para sa testimonya at record mula sa Florida Department of Children and Families at staff ng high school ni Anna Kepner sa Titusville, Florida. Ngayon, hindi ito basta-bastang mga kahilingan. Ang subpoena sa Department of Children and Families ay humihiling ng mga taon ng record tungkol sa pamilyang ito. Mga file ng investigasyon, mga medikal na tala, at posibleng umaabot pa hanggang noong 2007. Inutusan ang paaralan ni Ana na magsumayti ng attendance sheet at ulat ng pag-uugali ng ibang bata sa bahay. Tinanggihan ng hukom ang hiling ng madrasta na iselyo ang mga record, kaya lahat ay ilalabas ng hayagan sa bukas na korte. Ano ang alam ng kagawaran ng kapakanan ng bata? Ano ang nakita ng mga guro ni Ana? Ito ay tungkol sa pagbuo ng mas malawak na larawan ng kapaligiran na tinitirhan ni Ana. Ipinakita ng huling pagdinig ang isang tahanang labis na pabago-bago. Ang nakatatandang stepbrother ni Ana na hindi suspek sa kaso, 18 taong gulang na si Andrew Hudson, ay nagpatotoo na minsan siyang nilak sa leeg at pinigilan ng kanyang ina, si Chantel Kepner, at ng tunay na ama ni Ana, si Christopher Kepner. Ngayon, ang legal na hakbang na ito ay lalo pang nagbubunyag sa mundong iyon habang ang pamilya ni Ana ay nag-aaway tungkol sa mga batang naiwan. Nangyayari ito ngayon sa bukas na korte dahil tinanggihan ng hukom ang hiling ng stepmom ni Ana na iselyo at gawing lihim ang mga record. Muli, gusto kong linawin na ang pagdinig sa kustodya ay hiwalay sa investigasyon tungkol sa pagkamatay ni Ana. Tatalakayin natin ngayon ang ibig sabihin ng bagong yugto ng pagdinig at kung ano ang maaaring ibunyag nito tungkol sa kasong maraming tanong, pero kakaunting sagot. Maaaring nagtataka ka kung paano nauuwi ang isang pagkamatay sa cruise ship sa pagpapadala ng subpoena sa mga guro at social workers. Sa totoo lang, babalik tayo sa iisang pinagsamang pamilya at isang silid sa loob ng cruise ship na ito. Nang natagpo ang patay si Anna Kepner, 18 sa kanyang silid noong unang bahagi ng Nobyembre, agad nagtuon ng pansin ang FBI sa isang tao. Yan ang natutunan natin sa pagdinig ukol sa kustodya. At ang pinaghihinalaan ay ang 16 na taong gulang na stepbrother ni Ana. Sa oras ng pagre-record na ito, hindi pa siya sinasampahan ng kaso. Kung sakaling masampahan siya, maaaring bilang menor de edad, kaya hindi namin binabanggit ang kanyang pangalan. Kung magbago yon, ia-update namin kayo at magbibigay ng dagdag na detalye kung siya ay lilitisin bilang adult. Ang pagkamatay ni Ana ay homicide dahil sa mechanical asphyxia o pagkakasakal. Ayon sa source, natagpuan ang katawan ni Ana na nakabalot sa kumot, tinakpan ng life jacket at itinago sa ilalim ng kama. Pero habang natahimik ang investigasyon na yon, mabilis namang kumalat ang legal na pagkabigla. Ang binatilyong suspek ay anak ng madrasta ni Ana. Ang pangalan niya ay Chantel Kepner. Ngayon, si Chantel at ang dati niyang asawa na si Thomas Hudson ay matagal nang naglalaban sa isang matinding laban para sa kustodya ng kanilang anak ng mahigit 1 taon. Nang malaman ni Hudson na ang anak nila na pinaghihinala ang suspek sa pagpatay ay nakatira sa bahay kasama ang kanyang batang anak na babae, agad siyang humingi ng kustodya sa korte. Ang laban para sa kustodya at kaligtasan ng mga batang buhay pa ay naging pampublikong bintana sa nangyari kay Ana at sa kanyang mundo.
Magulo ang larawang ito dahil sa isang banda nariyan ang mga lolo't lola ni Ana na kasama sa krus at inilarawan nila si Ana at ang kanyang stepbrother na ngayoy suspect bilang magkasundo parang kambal na nagsama sila sa pamilyang ito na pinaghalo pero nagkaroon sila ng totoong relasyon bilang magkapatid. Ayon iyon sa isang panayam na ibinigay nila sa American Broadcasting Company News. Pero meron ding mga tao na nagsasabing kilala nila si Anna Kepner at kilala rin nila ang kanyang stepbrother na ngayon ay isang suspect. Ang tatay ng isa sa mga dating nobyo ni Anna ay nagsabi sa Inside Edition na ang stepbrother ay ayon sa kanya obsessed kay Anna at si Anna naman ay ayon sa kanya natatakot sa kanya. Sa katunayan, sinasabi niya na minsan nakita raw ng kanyang anak na umakyat ang stepbrother kay Anna habang natutulog ito sa isang FaceTime call. Kaya tuwing nag-aaway sina Chantel Kepner, ang stepmom at ang dati niyang asawa tungkol sa pagpapalaki ng anak at nagiging publiko ito. Itong pagdinig sa kustodya, sa ilang paraan, nakakatulong ito sa atin na mas maintindihan kung ano ang posibleng nangyari sa cruise ship. Nakahanda na ang lahat sa pag-file ng subpoena para sa pagdinig ngayong araw na sinimulan ng mahabang pambungad na pahayag ng abogado ni Tomas Hudson. Si Chantel ay dating asawa ni Kepner. Tandaan, ang emergency motion na ito ay ukol sa pagpapatupad ng parenting plan. Ipinahayag niyang sistematikong inilalayo ni Chantel ang mga bata sa kanya ng mahigit 1 taon. Pero sa paggawa ng kaso, tinukoy ng abogado ang pattern ng mahahalagang desisyon na ginawa ng walang pahintulot o kaalaman ng ama. Ang mga desisyong yon ayon sa kanya ay bahagi ng paglalayo. At ayon sa kanyang pambungad, ang pinaka-kapansin-pansing halimbawa ng pattern na iyon ay ang family cruise noong Nobyembre, ang nagwakas sa trahedya. Sinabi niya sa hukom na noong ipinaalam ni Chantel Kepner kay Tomas Hudson na isasama niya ang mga bata sa isang international na cruise, tahasan niyang hindi ito pinayagan. Pumunta tayo sa korte. Ipinaliwanag ni Attorney Scott Smith na ang kawalan ng pahintulot sa malaking international na biyahe ay bahagi ng pagsisikap na alisin ang papel ni Tomas Hudson bilang magulang. Ano ang naganap sa kalagitnaan ng Mayo 2025? Ang tumutugon sa kasong ito ay nagsabi sa nagpetisyon na gusto niyang isama ang mga bata sa isang cruise. Sa kasong iyon, may kaugnayan ito sa cruise, tama ba? Sa kasong ito, hindi ko tinutukoy ang ibang allegation sa naunang motion, kundi ang punto lang ay hindi pumayag ang nagpetisyon. Ito ay tumutukoy sa mga respondent na humahadlang sa papel ng magulang ng petition sa kasong ito. Yun lang ang tinutukoy ko, walang pahintulot o iba pa. Ang abogado ni Chantel Kepner, si Millicent Atenasin, ay naglahad ng ibang pananaw. Iginiit niya na ang kanyang kliyente ay sumunod sa lahat ng utos ng korte, sa bawat hakbang, at kabilang dito ang desisyon na sumakay sa Carnival Horizon. Sabi ng abogadong ito, hindi kailangan ang pahintulot ni Tomas Hudson sa biyahe kung may pirma ng parehong magulang sa plano sa pagiging magulang. Abiso lang ang kailangan. Heto ang kanyang argumento. Ito ang huli. At alam kong hindi tayo narito para pag-usapan ng hindi magandang nangyaring cruise. Pero kapag sinasabi niyang ginagawa lang niya ito para sa pahintulot, kung babasahin mo ulit ang parehong binagong plano sa pagiging magulang na pinirmahan nila, malinaw na nakasaad doon na hindi niya kailangan ang pahintulot nito. Kailangan niyang magbigay ng 60 araw na abiso na ilalabas niya ang mga bata sa bansa na agad naman niyang ginawa. Kaya meron kang magkasalungat na legal na argumento tungkol sa mga patakaran ng biyahe. Pero pagkatapos, napunta ang pagdinig sa mga testimonya tungkol sa kalagayan sa loob ng bahay na iyon. Ang nakatatandang stepbrother ni Anna, si Andrew Hudson, siya ay 18 taong gulang. Hindi pinag-uusapan ang suspek sa kaso ni Anna pero tumestigo sa korte ang 18 anyos na ito. At ang kanyang testimonya ay hindi direktang tumukoy sa krus, ngunit nagbigay ito ng malinaw na larawan ng alitan sa loob ng pamilya sa mga buwan bago ito mangyari. Ikinwento niya ang insidente noong Abril 2024, 7 buwan bago ang krus, nang bigla siyang sunduin sa high school ni Chantel Kepner at Christopher Kepner para dalhin sa Titusville laban sa kanyang kagustuhan. Sa pagtatanong, inilahad niya ang nangyari sa sasakyan. Ano ang nangyari nung araw na yon? Ako ay tinawag ako sa front office at sa una hindi ko alam kung ano yung nangyayari kaya pumunta ako doon nang wala ang mga gamit ko. Nandun ang nanay ko kaya bumalik ako sa classroom para kunin ang gamit ko. At nung bumaba ako ng kotse kasama sila, hiningi nila sa akin ang cellphone ko.
At pinatay nila yung cellphone ko. Tapos sinabi nila sa akin, Pahintuin mo muna ako sandali dyan. Nung tinatawag ka nun, yun ba ay sa opisina ng press o? sa front office, sa main office. Noong tinawag ka, nakipag-usap ba sa'yo ang nanay mo? Sinabi ba niya kung bakit siya pupunta sa paaralan? Hindi po, sir. May alam ka ba or ideya na pupunta ang nanay mo sa paaralan para sunduin ka nung araw na yon? Wala po. Sir? Nang dumating tayo ron, nagulat ka ba nang makita ang nanay mo? Opo, sir. Nandun din ba si Christopher Kepner? Hindi ko matandaan kung nasa opisina siya noon, pero sigurado akong nasa kotse siya. At pagkatapos, ikaw ang ina, si Chantel, ang naghatid sa'yo mula sa opisina papunta sa sasakyan ni Christopher Kepner. O baka sasakyan niya yun, pero Pagkasakay mo sa sasakyan, ano ang sumunod na nangyari? hiningi nila ang cellphone ko, kinuha nila ito, pinatay ko ito. May tracking device ba ang cellphone mo? Oh, Gagana ba ang 360 M tracking device kung naka-off ang cellphone? hindi sa pagkakaalam ko. At pagkatapos, meron ka bang paraan para makipag-ugnayan sa tatay mo o kahit kanino tungkol sa nangyayari nung mga sandaling iyon? Gusto ko sanang i-text na si tatay pero hindi ko magawa dahil hawak nila yung cellphone ko at hindi ako makakontak kahit sino. Gusto mo bang sumama kina nanay at Christopher Kepner noon? Hindi po, sir. Laban ba yon sa iyong kagustuhan? Opo, sir. Pagkarapos, ano ang nangyari pagkasakay mo at nagsimula ka na? Binigay ko ang telepono ko sa kanila, pinatay nila ito. Sinabi nila na kahit saan ako pumunta, dito pa rin daw ako magsisimula ng pag-aaral, kabaligtaran ng napag-usapan namin. Sinabi ko sa kanya, hindi ako papayag at nung huminto kami, sinubukan kong lumabas. Pahintuin kita, nasubukan mo bang saktan ng sarili mo kahit kailan? O magpakamatay? Hindi po, sir. Ano po ang intensyon mo nang sinubukan mong lumabas ng sasakyan pagkapara nila? Sinubukan kong lumabas ng sasakyan para hindi nila ako madala palayo sa lahat ng bagay. At pagkatapos, ano ang ginawa ni Christopher o Kepner sa puntong yon? Hinawakan nila ako, inilagay ang braso sa likod ng leeg ko at pinigilan akong gumalaw habang diniin ako sa upuan. Hinawakan din niya ako doon. Nasa harap pa ba si nanay or lumipat na sa likod? Noong oras na yon, gumapang siya sa likod at hinawakan ako. Pagkatapos, ano ang ginawa ni Christopher Kepner gamit ang braso niya? Ipinulupot niya ang kanyang braso sa leeg ko, parang itinulak niya ako papalapit sa harapang upuan. Bakit napasubsob ang ulo mo sa harapang upuan? Opo, sir. At nanatili ka bang may malay sa buong oras? O nawalan ka ba ng malay? Naniniwala akong nawalan ako ng malay ng ilang beses papunta ron. Nakilala si Andrew Hudson siya bilang Christopher Kepner. Siya ang tunay na ama ni Ana. Ipinakilala ang testimonya na ito upang ipakita ang isang pattern ng pag-uugali at pagiging pabago-bago na nagdadagdag ng isa pang patong sa argumento ng ama na ang tahanan ay isang hindi matatag na kapaligiran. Ito ay larawan ng alitan sa pamilya na nagsisilbing likuran sa mga desisyong ginawa makalipas ang ilang buwan sa Carnival Horizon. Iyan na ang pagtatapos ng kaso mula sa Law and Crime. Mag-subscribe sa YouTube at Spotify. Ako si Chris Stewart, makita-kita tayo sa susunod.